magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Welcome to Jesus, the Chief Shepherd Church. Okay, so excited na po kayo magpuri sa ating Panginoong Jesus. Amen. Kailangan po, kapag nandito tayo sa loob ng church, yes, and kailangan talaga ibibigay natin yung best natin para sa Panginoon. Okay? At hindi lang yon, kailangan na mag-praise tayo ng totoo kay Jesus. Amen pa mga bata? Hallelujah! Ayan. Kaya naman, tumayo na po tayong lahat at upang magpuri sa ating Diyos Ama na si Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord! Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Hindi ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Susunod, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Minsan pa kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Di ako di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Jesus. Ayan, tayo'y mag-awitan sa mga oras na to na may galak. Itaas mga kamay, at ito ay ikaway kay Jesus ating Diyos. Haring tunay, sumayaw, umindan,
ay tapat. Ang Diyos ay tapat. One more time. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Siya ay tapat. Hindi ka nagbabago. Siya hindi nagbabago. Siya hindi nagbabago. Yes, hallelujah, Lord. Mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Minsan pa, siya hindi nagbabago. Siya hindi nagbatangi. Mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Tayong lahat ay hallelujah. Sa tugtugin, makalangin. Yes, Lord. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan, banal niyang pangalan. We give you praise. We give you praise, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pusong dalisay. Yes, Lord. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ikaw ay parang alam. At ako'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa from the beginning. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay. Yes, Lord. Ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong naman. Isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ikaw ay parang alam. At ako'y magpupuri sa'yo lamang. Jesus, minsan pa isang pusong tapat. Isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ikaw ay parang alam. At ako'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus.
lamang, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you very much. Thank you so much. Dakilang katapatan. Yes, Lord. We will praise you every day in our life, Lord God Jesus. Thank you, Jesus. Kay buti ng ating Panginoon, maglalakbay sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng lingkong araw, patuloy siyang nagbibigay ng layas, Lord. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawritin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magwala ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Yes, Lord. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka. One more time. Dakila ka. Oh, Diyos. Hallelujah, Lord. We give you praise, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na to. Thank you, Jesus. Let us pray, Lord. Yes, let us pray, everyone. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon Jesus, sa mga oras na to. At narito kami upang purihin, sambahin ka ng buong puso, Panginoon. Lord, we thank you sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan ng bawat isa.
narito kami, Panginoon, upang purihin at sambahin ka, Lord God. We give you praise kasi, Panginoon, sa kabila ng lahat ng challenges, trials sa aming mga buhay, mga karamdaman na nararanasan namin, Panginoon, Ikaw ang tunay na healer, Lord God. You are true healer, and Ikaw ang totoong provider sa amin, sa aming mga pangangailangan, Lord God. We give you praise. Yes, Lord God, and maraming salamat, Panginoon, sa mga members na nakapunta, Panginoon, sa mga oras ito. I-bless mo, Panginoon, sila. Kung may mga karamdaman sila o pangangailangan sa kanilang buhay, Lord God. Lord, kayo na po ang bahala sa kanila, Lord God. And right now, maraming salamat, Panginoon, dahil narito kami, Panginoon, dahil ito ay utang namin, Lord God, sa iyo. Bawat hininga namin, Panginoong Hesus, Ikaw ang dahilan, Lord God. Thank you, Jesus. At dalangin din po namin, Lord, yung magsasalita sa mga oras na to, yung aming pastor, na si Pastor Thomas, Lord God. Guide niyo po siya. Lord, dalangin po namin na bigyan mo siya ng wisdom and knowledge, Panginoon. At yung magsasalita pa, Panginoon, sa harapan niyo, Lord God. Ay mga leaders sa mga oras ito, ang worship team, Lord God, thank you so much sa pag-anoint mo sa bawat isa sa amin. We give you praise, Lord God. Ikaw lamang aming sasambahin, wala na pong iba. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Ayan, kaya naman, tayo ay magkamayan, mga kapatid, kapuso at kapamilya. Alright! Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow with love. May we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lead on. May we learn to love each other more in each new day. May words of love be on our lips and everything we say. May the Spirit melts our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. May we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Alright, pwede na po tayo maupo. Ayan. Ayan na, dumako na po tayo sa tithes and offering na pangunahan ng ating teacher na si Teacher Eddie. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kanino to? Amin na, tawag. Masaya ba tayo? Siyempre, masaya, di ba? Masarap talaga yung nagkakaisa. No? Ating puso, ating isip, nakikita natin ang kagalakan sa bawat isa na nagsama-sama, maawit, nananalangin, at ngayon ay tayo naman ay bibigay ng ating offering. At bago na, tayo manalangin, ano? Samahan natin ang panalangin. Okay?
Ama namin Diyos, na dakila, tapat at mabuti, pagpala, tunay po. Kami po'y nagagalak na kami pinagsama-sama Panginoon ang God. Dahil kami po'y nagpapasalamat sa lahat-lahat ng aming biyayang tinatanggap sa araw-araw. Salamat sa buhay na ipinagkaloob po niyo sa aming Lord God, sapagkat lahat ng bagay ay galing sa inyo, Panginoon. Kaya nga po, sa aming pagbibigay ng aming offering, hindi lamang sa mga bagay na pera, pero ino-offer po namin talaga ang aming buhay sa inyo. Buong buhay po namin, Lord God, sa pamamagitan din ng pagsamba, pasasalamat, at pagpupuri sa iyo, Lord God. Kaya, babasahin po natin ang ating scripture reading sa Malakay 3:10. Sabay-sabay po natin basahin. Ito po ay command sa atin ni Lord, no? Miski maliit o malaking bagay, yan ay ating pinasasalamatan. Di ba po? Sabay-sabay natin basahin. Malakay 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga sampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Tunay po, pagpapalaan po tayo ng Panginoon sa ating mga bigay na offering na ito, Panginoon, sapagkat talaga siya dyan, sa Diyos hindi talaga sa nalaking. Salamat! Awit. Okay po, sa magbibigay po ng tithes and offering, at dito na lang po nyo ihulog sa ating lagyan. Kahit wala pong sobre, idiretso na lang po dito. Yan. Thank you po. God bless po. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He gives His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Ayan, dumako na po tayo sa announcement. Okay. JPCS worship service every Sunday. Nag-start po tayo ng around 4 to 6 p.m. Okay? And every Wednesday, we have a prayer meeting every Wednesday at around 6 p.m. until 9 p.m. or onwards. Okay? And if gusto nyo po na mag-join sa aming prayer meeting, welcome na welcome po kayo sa amin. Okay? And JTCS continues to call on anyone who wishes to volunteer in music, who have a talents po sa pag-aawit, sa sa technician, and it comes sa laptop. Kung alam niyo po, kulang po kami sa pag-arrange ng mga songs. Ayan. And sa ushering po, ako po yung head. Ako po yung head sa ushering.
At ako po ay masaya sapagkat nariyan po kayo upang purihin ang ating Diyos Ama. Narito kayo upang sambahin ang Diyos natin na walang iba kundi si Jesus. Amen po ba? Amen. Alright. So every Saturday din po, Sabado, ay nagkakaroon din po kaming practice ng music team. Kaya sa mga youth dyan na talentado, ay makipag-ugnayan kayo sa aming head na si Kuya Lil. Kaya kay Sister Dayan. Okay? Upang sa ganun ay ma-bless naman tayo kasi binless tayo ni Lord sa ating mga talents. Kaya dapat gamitin natin ito, talent natin, sa Kanya lang. Amen po ba? Okay. Hallelujah. Yeah, dumako na po tayo sa special number. Excited na po ba kayo? Yes, okay. Tinatawag ko na po ang ating dalawang susunod ng worship leader in the future. Natawa yung dalawa. Si Marta Zia and Russia. Palakpakan naman natin sila dalawa. Ayan. Sa ibaba, papanik mo. Hey, wala na naman, DL. Hindi, ayaw nga maun. Nag-o-off. Smile. Wait. Right. And make the bed of my heart
Ayan, napakagaling naman ng mga bata. Ayan, praise God. Hallelujah. Ayan na. Palakpakan naman po natin ang mga child na ito na pinas ng ating Panginoon, na kanilang mga talents. They're very gifted. Ayan. Okay, dumako na po tayo sa Word of God na pauna ng ating pastor na walang iba kundi si Pastor Thomas. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Nasaan? Nasaan? Magandang hapon po. Sabi sabihin mo magandang hapon. Kahapon. At maganda ka ngayon hapon. Yan. Lahat ko ng anak ng Diyos ay napakaganda sa kanyang paningin. Amen? Amen. Nakakatuwa po yung dalawang bata. Sila po yung umawit sa Panginoon even sa murang edad. And talagang silang magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Tatalakay po natin about commitment. No? And also, talks about our accountability. Sino sa inyo ang very active sa school? O sa mga nag-aaral dyan, ano yung mga extracurricular activities na ginagawa ninyo? Pwede po ba? Pwede mga kasama sa mga drama or anything? Sa mga medyo maedad na, ano ngayon ang commitment nyo? Active ba tayo sa senior citizen? Yan. O sa mga medyo young pro, active ba tayo sa mga labas-labas? Kumbaga sa mga maliliit pa lang, active sila sa mga events sa school, nag-aaral pagtapos ng professional, event sila ay active sa work, and also yung, ay gusto kong parating ito. And pag tumanda na po, tayo po ay lagi na sa bahay, di ba? Tayo ay aktibo sa mga bagay na ginagawa natin para medyo natin the whole day. Okay. Pero sa bagay din po, even though magkakaiba tayo ng level, mayroong mga bata, mayroong professional, mayroong po mga tandaan, mayroong isang lugar kung saan tayo pwede magsama-sama. Saan po yun? Sa simbahan. Amen? Okay. Sa simbahan, walang maliit, walang matanda, lahat ay pare-parehas. Lahat ay sama-sama. Lahat ay patuloy na i-bless ng Panginoon para makita natin ang kanyang kapangyarihan. Ngayon po, ano po ba mga bagay na kailangan po natin ibigay sa Panginoon bilang lingkod? For example, kayo po mga bata, ano ba nakikita nyo na pwede nyo maging kabahagi sa simbahan o maging part ng simbahan? Siguro sa inyo, sino yung magaling kumanta dito? Meron ba? Wala pa, siguro susunod. Sa mga young professionals, sino sa inyo ang talagang meron ng commitment sa Lord dito sa church na ito? Sa kamay. O sa mga senior, meron ba kayo gustong maging commitment sa simbahan? Meron ba, ano ba kayo pwede kong gawin sa simbahan? Hindi mo tanda na ako. For example, itong ating pulpito, di ba, talagang isang commitment na ng ating kuya na ginawa niya para sa Panginoon. At mga pa mga bagay-bagay. Ang aking pong mensahe ngayon is, paano kung maging kabahagi ng simbahan? At ano po yung mga dahilan kung paano ako maging committed sa isang simbahan? Okay? Ito yung mukhang yan po ba yung nakalagay? Yan, Pastor. Iba ba? Iba. Yan yung... Ay, hindi yan. Punta kayo. Okay, ito na lang. Meron ko itong USB. Ay, Ayan. May mali yung Okay. Dali lang. Dali lang. Ang title po ay commitment. Ayan. Okay, bago tayo, kapag hinihintay ko natin, and then, meron kong tanong. Sa mga bata, anong gusto niyong marating pagdating ng araw? Sino ito ang gusto maging, doktor, di ba? Wow, praise the Lord. Sino ito maging engineer?
Oh, mayaman daw engineer ngayon, ano? Maging contractor. Okay, sa DPWH. Sino ito gusto maging ano? Simpleng may bahay. Ayan. Kayo po may edad na. Ano mo pangarap na pa? Meron mo kayo pangarap pa? Siguro iba sa inyo, yung pangarap ko yung maging buo ang aking pamilya. Magkapati-pati ang aking mga anak. Dumami ang aking apo. No? Lagi akong dadalawin ng mga anak ko, di po ba? At yung tinang-araw, ako manikod ng Panginoon, ako'y masayang-masaya. Amen. At sa simbahan po, no? Even though tayo po ay may mga pangarap sa buhay natin, magkaroon din tayo ng pangarap sa simbahan. Amen? Okay, pagkat ang simbahan ay bahagi ng mga mananampalataya. Bahagi ng mga nakakilala sa Panginoon. Kaya napalaga po, no, tayo po ay patuloy na magsama-sama. Ano pang title? Ano pang title? Commitment. Commitment. Hindi mo Yan. Kaya natin yung ano, medyo siguro nagkamali yung send kanina. Kaya malapit na. Natukoy yan ni Brother Leo. Yung feet. Sige. Tuloy-tuloy na natin, no? Simulan ko na habang ating baka alas 6 na wala pa tayo. Okay, yan na. Okay, praise the Lord. Amen. Commitment. Sa unang Kings, chapter 8, verse 61. Hindi makita kasi naka-extend. Pasya natin yung ano. Unang mga hari, chapter 8, verse 61, sabi nun, manatili nga kayong tapat kay Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ito po yung tinatawag na yung pong nabuo po yung templo. Si Haring Solomon po ang gumawa. And after that, bago po magkaroon ng dedication sa temple, challenge po yung po mga Israelite sabihin, manatili nga kayong tapat kay Yahweh, ating Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos tulad ng ginagawa ninyo ngayon. And I believe, no, in this church, no, but one day, no, the Lord will provide yung place, no, and then the Lord will, palalaguin niyo po ang simbahan. Dadami po tayo, di po ba? Amen. At dahil po doon, bilang sa pagdami natin, ini-encourage no tayo ng Panginoon na manatili tayong tapat sa paglilingkod. Sama-sama. Amen? At di tayo iwanan. Amen. Sinasin nyo ang minsan sa simbahan, marami po ang nagiging part ng ministry. Marami po ang tumutugtog, kumakanta, pero marami po sa kanila ay hindi talaga committed kay Lord. For example, pag meron tayong gawain, parang bakit lagi siyang wala? Bakit late siya? Hindi po ba? Minsan ang hirap po talaga makita yung commitment. No? Pero wala po sa atin, gusto ma-involve. Ba't hindi sila committed sa paglilingkod? Ano, natutuwa po ako, no? Sa pagsamba po, for example, dito po, kilala ko talaga yung committed, no? Na lagi na dito, no? Halos lahat kayo ay nandito, no? Ko, Lord, salamat kasi talagang committed. Di ba po ay wala dito because meron pong reason, no? Meron pong sila may sakit or something. But, tayo pong lahat itinawag ng Panginoon to serve Him para maging isang iglesia, sama-sama para maglingkod. Pero bago po yan, bago tayo ma-involve sa isang ministry o bago tayo mag-commit sa ministry, ay meron po tayong dapat gawin. So, marami po, very active sila sa ministry, but they are not active sa kay God. Ano po yun? Sabi nun, some people are active sa kingdom, but they are not active sa king. Oo. Kaya number one is, we must be committed, no, to God. Yung ating commitment kay God. Kaya, bago ka maglingkod, unahin mo na ito sa sarili mo. Ako ba talaga ay committed kay God?
Ako ba talaga ay totoong sold out kay God? Baka gusto mo lang pumunta roon para mag-minister because you have talent, you have skills, and yet your heart is very far to God. No? Kaya napalaga po is one is maging commitment natin. Committed tayo kay God. Sabi nga sa 37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip. At ito ang pinakamalagang utos. Before we will do something to God, before we will serve Him, we must love Him first. Amen? Mahalin po natin. Sinasabi, mahal ko ang Panginoon. So, amen. Amen. Gano'n nyo kamahal ang Panginoon? Wow, 100%. Yan po. No? Okay. Alam po bang meron pong gano'n si Jesus Christ, si Peter, no? Sabi nga sa John chapter 21 verse 15-17, I think natalahin ko dito before. Sabi nga ito yung tinanong ni Jesus Christ si Peter ng 3 times, ng Peter, do you love me? Sabi niya, Peter, mahal mo ba ako? And after that, pakainin mo ang aking mga tupa. No? Mayroon pong kahulugan yung ba't hindi natin kunin. Ang tingin is, why is it that Jesus Christ asked Peter, ba't niya tinanong na, Peter, mahal mo ba ako? 3 beses, di ba? Kung tatanungin tayo ng ating mahal, ng ating mga asawa o mga magulang natin, Iha o Han, mahal mo ba ako? Oo. Ulitin niya, mahal mo ba ako? Oo. Paano? Mahal mo ba ako? Sabi ng lalaki, ang kulit mo naman. Sabi niya, oo na nga eh, di po ba? But Jesus Christ asked this, Peter 3 times. Ano gusto niyong itin pa sa ito? Because sabi niya, Peter, do you love me? And then, feed my sheep. Commitment first, no? Ang kailangan sa Panginoon. You must love God first before committing to the ministry. Before doing some ministry. Marami sa atin para bang, gusto nilang mag-minister. Pero hindi sila talaga umiibig sa Panginoon. Isang number one pong napakalaga is, kaya ka nandito at maglilingkod sa Lord, kaya ka mag-commit sa ministry because mahal mo ang Panginoon. Amen? Kaya sabi ni Jesus si Peter, bago ka mag-serve, bago mo pakainin ito, siguro din muna na talagang mahal mo ako. Diba? Pag hindi mo ko mahal, hindi mo magawang pakainin ang aking mga tupa. Kasi aalagaan ni Peter yung mga tupa ng Panginoon. That's why, napakalaga po yung ating love sa ating Panginoon. Pero yung sa Luke chapter 10 verse 30 to 42, si Mary and Martha. Dumalo po si Jesus Christ sa bahay ni Mary and Martha. At ano po unang ginawa ni Martha? Ano ginawa niya? Siya po ay naging active. Andiyan ang aking Panginoon. Nagluto siya, no? Ng pagkain, naghanda siya talaga. Ginawa niya yung best niya siguro. Ang galing ni Martha magluto, no? And then after that, niya, pag po siya, si Mary, ang ginagawa ni Mary, nandun ako po sa harapan ni Jesus Christ, no? At sabi ni Martha, pagod na po siya, Panginoon, sabi mo na kay Mary, tulungan ako, pagod na ako dito. Diba? Pero ang sabi niya, Martha, Martha, sobrang abala, maraming bagay. Pero pinili ni Maria ang siyang higit, di ba? Ibig sabihin po noon, before na maglingkod ka Panginoon, dapat may ipakita mo muna na mas mahalaga ang Panginoon kaysa gagawin mo sa Panginoon. Kumbaga, si Mary po, ginawa niya is tumupo muna siya, excited siya to meet Jesus Christ, excited siya, ipadama kay Jesus Christ, excited ako sa iyo, Panginoon, na makita ka o marinig ang salita mo. Kasi sa paglilingkod, yes, we are called to serve God. But the first thing we need to do is we must love God first before serving Him. Kasi po kung wala kang tunay ng pagmamahal sa Panginoon at naglilingkod ka, para saan yung ginagawang paglilingkod? Marami po ang tao, no, naglilingkod sila because they want to be recognized. Gusto kasi may skill ako, ang galing kong tumugtog, galing kong manta, di ba? Pagkatapos na nun, wala pa palakpak dyan. Diba? Sabi nga nun, di mo na nun, o tas kumanta. O. Kailangan niya na recognition. Pero, hindi ko palakpakan, kumakanta ka, because you gave it to God, ano mangyayari? Masayang masakain din? Okay. Kaya, we must love God first. We must be committed to our God first. Okay, and then sa Matthew chapter 7, verse 20 to 23, yung pong tinatawag ng may mga disciples. Pero anong klaseng disciples? Actually, ito po yun. May mga disciples sa totoo si Jesus Christ, and mayroong mga iba pang mga tao na gumagawa ng miracles, no? Gumagawa ng mga ngaral.
Pero sila po hindi totoong mga nananampalataya sa Panginoon. Pagdating ng araw mo yun, Panginoon, nang harap kami, nagawa kami ng mga Ano yun? hiwaga. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Umalis kayo. Minsan may mga tao, even though hindi Kristiyano, they are serving God and yet they don't have personal relationship with Christ. Wala silang ugnayan sa Diyos at hindi na minamahal ang tunay na Diyos. Ang gusto nila maglingkod na maglingkod. Kaya napakalaga po, no? Before we will serve God, before we will commit ourselves in the ministry, kailangan siguro tayo na ang nag-uudyok sa akin para maglingkod ay ang aking pag-ibig sa Panginoon. Amen. Love niyo ba si God? Love niyo ba si God? Sa mga naglilingkod na ngayon, sa mga workers dito, anong nag-uudyok sa inyo kaya kayo nito? Sasabihin, kasi walang magsusongli. Kasi kakaunti na lang sila. Diba? Kasi aircon ng simbahan. Nasa doon, aircon. Diba? Kasi may pagkain pagtapos. Minsan, merienda. Yan doon ako. Pero, kapatid, baguhin natin, no? We are here, tayo dito, because we are committed to our God. We love Him. Amen? And also, genuine faith is the result of our wholehearted devotion and our unwavering obedience to God. No? Ang totoong pananampalataya, no, ay resulta ng pusong devotion natin sa Panginoon. Kaya, sabi nga, bago tayo maglingkod, unahin natin siya. Amen? Amen. At hindi po inuuna yung mga bagay-bagay. Kung kayo pinagilagod sa Panginoon, inuuna nyo ang ministry before God. Pagdating ng araw, kayo po ay mag-burn out. Kayo po ay mapapagod. Kayo mag-asawa. Aayaw kayo. Diba? O sabihin, ayaw ka na po. Bakit? Pagod na ako. But if you motive, yung dahilan, nandito kayo. Because you love God, the Lord will renew your strength. The Lord will renew your love. Patuloy kayo magkakaroon ng gana sa paglingkod. Amen? Sino sa inyo ang gusto maglingkod sa Panginoon? Taas kamay. Gusto maglingkod sa Panginoon? Taas ang kamay. Wala. Alam mo, simbahan siya po. Sino sa inyo ang ayaw maglingkod sa Lord? Taas ang kamay. Wala nagtataas. Kasi, kung sabihin lahat sila, di ba? Si ate, nag-joke na si ate. Okay. Kaya napakalaga po is, we must be committed to our God first. Amen. The second is, commitment to yourself. Okay, paano yung sabihin commitment to yourself, to ourselves? Okay. Number one is, pag maglilingkod ka, siyempre, the Lord ay gusto niya ng paglingkod. Pero ang po, pag ikaw ay maglingkod ng Panginoon, mayroon kang dapat gawin sa sarili mo. Ano yun? You must grow spiritually. Sabi mo, grow spiritually. Grow spiritually. Why? Because our ministry is not a temporal ministry. Hindi tayo event coordinator, hindi tayo ang gumagawa ng mga bagay-bagay. Church worship, church is a spiritual activity. Alam mo ba yun? Hindi ito yung para bang skill lang, talento lang, magilang magsalita. Hindi po. Ang paglilingkod sa Diyos, ang simbahan ay isang gawaing spiritual. At bilang gawaing spiritual, hindi ka pwedeng maging maayos ang iyong paglilingkod kung ikaw mismo ay bagsak sa spiritual. Napalaga po, if you want to serve God faithfully, kung sino magnis Panginoon, you must be committed, no? I will do my best. Ang gagawin ko, sarili ko ay lumago sa Panginoon. Amen. Amen. So, pagkat kung tayo nagilit sa Panginoon bilang hindi spiritual, no? By means of talent, availability, o yung mga bagay na temporary lamang, tandaan niyo po, hindi ito kaaya-aya sa Panginoon. But if we will do everything by faith, and as you go to God, talagang patuloy na ibigin niyo yung best sa Panginoon. Kaya number one po, you must grow in spirit. Amen. Sino sa inyo gusto lalo makilala sa Lord? Sabi, Amen. Amen? Kung ikaw mag-aapi sa trabaho, sabi, anong tinapos mo? Anong experience mo? Di ba? O sige, tanggap ka. Ngayon, pag mag-aapi ka sa Lord, Lord, I want to serve you. Okay. Tanong ngayon, kilala mo ako. Di ba?
Siyempre, mabilis sa akin, di ba? Kasi ang God, kailangan po niya yung tinatawag faithfulness and loyalty to every servant of God. Kaya kung ikaw ay walang ugnayan sa Panginoon at ikaw hindi lumalaki sa Panginoon, how can you prove na ikaw ay patuloy na magkilingin sa Kanya? Maraming mga Kristiyano ang tumigil na sa paglago buhay Kristiyano. Puro serve na lang, serve na lang, serve. Kaya we must grow spiritually, must grow in faith. Amen. Sabi sa Romans chapter 10, verse 17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pagkinig at ang pagkinig naman ay nagbunga ng pangaral tungkol kay Kristo. Number one, to grow spiritually, we must give our time, reading and hearing the Word of God. Amen. Bakit hindi lalago ang ating faith by means of hearing or listening or reading the Word of God? Ano po yung dating mga matatanda, sa mga tanda, marami po kasabihan ng mga tanda at marami po doon ay mga ganda, di ba? Diba? Pero, minsan yung mga bagay na yun, parang pinangawakan na, huwag mong gawin yan. Diba? Kasi yun ang ating kinamulatan, di ba? Ang tumanda sila, talagang pinangawakan nila. Kasi yun ang naririnig nila, yun ang tinulong sa kanila. Hanggang ngayon, matanda pa sila, ginagawa ko nila. Yun po ang totoo. Ganyan din naman kung tayo ay na-feed ng salita ng Panginoon, tayo po'y nakikinig at nagkaroon sa Panginoon, yung mga bagay na aral ng Panginoon, yung katotohanan ay manatili sa isipan sa ating puso at patuloy tayo po'y lalago sa pananampalataya. Amen. Ano sabi niya sa 1 Peter 2:2-3, gaya ng santol kayo manabik sa dalisay na gatas na espiritual, kung pamilulaho kayo tungo sa kaligtasan sapagkat naranasan ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Gaya ng sanggol, tayo dapat manabik sa dalisay na gatas na espiritual. Amen. Ano ba ngayon mabenta yung trendy na pagkain? Diba? Diba minsan pag-iipunan mo, diba? Para makabili ka. Hindi ka kakain sa eskwelahan, bawal mo, di mo vaccine. Kasi pagkatapos dalawang araw, meron ka ng ilang money to buy, tea. Milk tea. Milk tea lang pala gusto mo, diba? Pero nag-crave ka, diba? Ano po, gano'n dito tayo. As believer of Christ, tanay po, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na Kristiyano, nananabik na malaman ang salita ng Panginoon. Nananabik na kumain ng salita ng Panginoon. Amen. Pag wala kang desire, na kumain ng salita ng Panginoon, may problema. Maaari ito ay nabubuhay sa kalooban ng Panginoon. Or, wala ka talaga ugnayan. Because every believer na mayroong pong pananampalataya sa Panginoon, mayroong pong Holy Spirit sa kabuhay po niya. At that Spirit will tutulungan siya, ibig siyang pagnanasa na lumago at lalo makilala ang Panginoon. Amen. Hindi na po mga bata, pati tayo mga senior, ibig yung matanda tayo, mayroon pang pagkakataon para lumago sa ating faith. Amen? Hindi po tapos. Habang tayo buhay, habang tayo may lakas, tayo nakarinig pa, kailan tayo magbasa at lumago sa pananampalataya. Second, ito B, we must grow in ano po itong problema sa paglilingkod. Marami ang magaling maglingkod, marami ang magaling mag-perform ng skills, but walang attitude. Hindi maganda ang character. Totoo po yun. Sabi nga, we must be filled with the Holy Spirit. Kaya lang po yung mapuspustahan. Sapagat, alhin mo yung maglilingkod ka, ang galing mo rin kumanta, pagkasya mo nyo, ibig sabihin ka, halos wala kang kaibigan pa. Diba? O hindi ka mapagpubaba, pag-gusto mapagtaas ka. Diba? Kumbaga, the Lord will not, hindi ka gagamit ng Panginoon kung ang buhay mo, kung ang attitude mo, hindi kaya ayos sa Panginoon. Kaya if you want to serve God, if you want to commit in the ministry, first, commit to God. Second, commit yourself. Ngayon, ilalago ako sa pagkakilala sa iyo, at the same time, ako ilalago sa aking character. Babaguhin ako ng Panginoon araw-araw. Amen? Amen. Siguro, ngayon, gaano ba karami ibabaguhin sa iyo ng Panginoon? Anong mga bagay na dapat na
alisin. Sabi nga nakaraan, di ba, yung the vine and the branches? Di ba? Ano yung mga bagay sa buhay natin dapat putulin, no? Para tayo po ay mag-grow sa ating character. May sabihin, halika, mag-join ka sa music na ayoko doon. Bakit? Basta ayoko doon. Kaya pala, hindi niya ma-take yung ibang character na kasama sa music. Kaya if you want to serve God, you will grow in His Word and you will grow sa character. Sabi sa Efeso chapter 5 verse 18, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang yan ang inyong buhay. Sa alit ay dapat kayo mapusbus ng Espiritu. Amen. Amen. Ano gawin ito? Actually po, ito isa lang yan, sample. Pagkat it is opposite yung Spirit-filled life and yung lasing. Kaya kailangan ayusin natin ang ating sarili. Kaya pag na-sign natin, magkaroon sa desire to be filled by the Holy Spirit o maging puspos. Ang maging puspos sabihin nun, hayaan natin na ang banal na Espiritu ang siyang maghari sa ating buhay. Amen. Kung tayo bigyan ng Panginoon ng kanyang banal na Espiritu, mayroon po mga Panginoon sa atin. Ano yun? Sabi sa Galatians chapter 5 verse 22-26, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pag-ibig sa sarili. Walang batas laban sa mga ito ganito. At itinakos na sa krus ang mga nakipagay sa Kristo, Jesus, ang kanilang laman at ang masamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay din tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo. Huwag nating galitin ang isa't isa. At huwag din tayo mainggit sa isa't isa. Ito po ay bunga ng Banal na Espiritu. Love, joy, peace. Actually po, dito atin. Ano po ba yun? Ito ay nagagaling sa Espiritu sa lalabas sa atin if we will submit to the Holy Spirit. Kung magpapasakit tayo sa Banal na Espiritu, ay ito lalabas po sa atin yung mga fruit of the Spirit. Amen. Pag, ano ba yung una? Magulong tayo sa kanyang spiritually, no? Pangalawa, grow in character. Pangatlo, ito. To grow in skills. Sabi sa Psalm 78, sabi ito, and David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands, he led them. Ito sa Matthew chapter 5, 14-30, yung parable of talents, binigyan ng 1, 2, and 5. Yung isa, ibinaon. Yung dalawa, binisnes. Lumago. Yung lima, lumago. Ibig sabihin nun, if God will give us skill, palaguin natin ito. Amen? But huwag na yung, ay, okay na ito, di ba? The Lord will use you, and the Lord will be happy, magagalak siya kapag tayo mismo, yung mga talento binibilang pa yun sa atin, ay ginagamit natin at pinapalago natin. Amen? Amen ba doon? Amen. Sino ito may talent sa pag-drawing? Meron ba? Okay. Noong kayo ay elementary, may talent sa pag-drawing, di ba? Pagdating ng college, yung talent mo ba sa pag-drawing na ginagawa mo ng elementary ay katanggap-tanggap mo sa high school? Baka hindi na. Kasi ang gusto mo ni drawing ay yung aso, pusa lang, tapos parang hindi maganda. Therefore, if you want to grow sa skill mo sa pag-drawing, ang gawin mo? Kailangan mo i-develop ang sarili mo sa drawing. Pagdating mo ng college, ay, ang ganda na ng drawing mo. Ang ganda na. Sabihin yung nade-develop. And God will give us and gave us skills and talents. And we must grow. Kailan palagay natin ito. Amen? Amen. Sino sa inyo may gift ng singing mga bata? Ito ba sa inyo? Diba? Practice, practice. Alam niyo po, kung meron kayong gift po sa instrument, practice, tugtog, ito ba?
Yung parang gagawin ko sa ko dating araw, hindi lang ako BGA. Hindi ko noon. Yun lang talaga, gano'n lang, puro gano'n lang. Ngayon, marunong na ako ng mga micro sa papi, no? Kasi ang kamay ko, hindi lang, gano'n lang, kundi gumagalaw. Because, inalagaan mo, pinalago mo yung skill na binigyan ng Panginoon sa pagbibigan. Pero, very joke dito, diba? Ano yung joke dito? Ito, joke to dito, joke, sabi nga na. Practice makes perfect. Tama. Pwede ko, practice makes perfect. Sabi niya, no one is perfect. Ulitin, no one is perfect. Oh, why practice? Hindi na get? Ito, sabi niyo, walang perfecto. Bago na. Ang pagka-practice, magiging perfecto. Ngunit walang perfecto. Bakit kailangan mo mag-practice? Wala pa naman magiging perfecto. Joke lang po yun. But the fact is, when practicing, you will develop your skills. And one day, ito naging professional. Okay? Joke lang po yun kanina. Kaya, develop your skill. Amen. Sabi nga nun, give your best because your ultimate purpose is to bring glory to God. Amen? Give your best. Be diligent. Discipline yourself. Example, yung mga athlete, because your consistent effort will improve your skills and talents. Practice makes progress. Later on, your mastery in what you are doing has become a source of joy. Amen? Kanina yung dalawang bata, no? Kasi pag normal, pag bata, isa wala sa tempo, pero ang galing. Pag kinumpas mo yung bata, nakakasunod, di ba? O, ganda practice ko yun. At nasa tone na sila, di ba? Siguro 5 years from now, baka the Lord is gagamit na sila dito. Amen. Hindi lang po mga bata, no? Sino yung mga senior na sikumasa sa Lord? Pabili po yung senior dyan, no? Na the Lord will use you sa pagkanta. Amen? Amen. Pangatlo, commitment to church and its ministry. Kanina, commitment to God, commitment to yourself, and now, commitment to church and ministry. Every believer is called to be part of the church. The church is the body of Christ, where each member is indispensable and interdependent. Do your part in the church. Alam mo po, tayo kabahagi ng iglesia ng Panginoon. Tayo tinawag. Ngayon, tayo po'y naririto mo. Bata ka man, matanda ka man, ikaw ay narito. Hindi dahil sa aksidente na dito ka. Because God wants you to become part in the ministry. Amen. At yung pumunta dito na, ng mga matanda ng mga likod, dinala kayo ng Panginoon dito. Hindi po aksidente yun. Hindi po alam kung ang dahilan nyo. But the truth is, God called you, meron some purpose to use you mightily in this ministry. Amen. Ano po ba? Kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon at ikaw ay dinala sa simbahan, gawin natin best natin sa paglilingkod sa simbahan. Even though malit na simbahan, even though malaking simbahan, whatever church, no? Kaya nagbigay natin best natin. Ay, simple yung simbahan na ito, malit na bibigyan. No. Gawin po natin. And also, mahalin natin yung simbahan kung saan tayo dinala ng Panginoon. Amen? Mahal niyo pa ba ang simbahan kung saan tayo dinala ng Panginoon? Amen? Amen. Kung hindi nyo mahal ang simbahan, bakit pa kayo nalito? Mahalin natin ang binigay ng Lord sa simbahan. And also, gawin natin best natin para ang simbahan ay magpakita ng isang tunay na malikod ng Panginoon. Okay. For example, sabi niya sa Hebrew chapter 12 verse 1, sabi niya nito, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Kung tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan, ito natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalala yung ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya nilintana ang kahihiyan.
ng pagkamatay sa krus at sa ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ano po, tayo no, kailangan gawin po natin. Marami nanonood sa atin as we serve God. Sabihin nun yung po mga dating mga niligod ng Panginoon sa Old Testament, they are watching us as we serve God. Ano po ba yun? Kaya, kumbaga, parang tayo atin na may mga taong na-teacher sa atin, okay, kung as we serve God in the church, ayan, in commitment sa church, nagpapalagpak ba kayo yan, si brother, yan si sister, diba? Kaya gawin natin, best natin as we serve God in this church, amen? Amen. Maaaring kayo rin, actually, tagupo lang ako. O di umupo ka lang dyan at mimiti ka. Ang po paggiti sa simbahan, pag nakupot, nangyayiti yung is a good ministry. Ano po ba yan? Kasi yung katabi, maaaring may problema. As wala sa makausap ka naman lahat, akin sa kanya, pero ito nakakamiti ka sa kanya. Sabi mo, hindi ka lang, di ba? Kasi may taong tanggap ka, may taong nakiti sa'yo. Yung pagkamay ng ushering, sinusayin ko siya, kahit na kayo po ay 70 years old, you can be an usher. Pwede kayo maging usherets. Diba? Pag maaga kayo, ito, diba? And then, andyan na. Kamay nyo. Yung pala sakit, meron na nag-aabang. Ay, wala ko na. Kamay ko na. Gawin ko natin yan. Amen. Hello? Amen. Kaya susunod, hindi lang tayo kumatin, di ba? Mga bata, ano ba pwede nyo gawin? Ay, si nanay, susundin ko. Hirap na ka. Agahan ko. Si Lola. Di ba? Alalayan mo. Kasi ito yung sinusunod yung bakit kung saan tayo ay nila ng Panginoon para magmalakasan, para pagpalaguan. At ito rin ay susunod sa next step natin. Commitment to others. Sabi sa unang Pedro chapter 4 verse 10-11, bilang mabubuti katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ang lahat, no? Ang lahat, ang kakayanan tinagap ng bansa sa inyo. Sabihin, no? Bilang mabubuting katiwala, no? Iba-ibang kaloob. Lahat tayo may kanya-kanyang kaloob. Iba-iba pong ating gift from God. Gamitin natin ito para sa kapakinabangan ng lahat. We are here. You are in the ministry because we want to minister to others. Amen. Hindi lang kay Lord. Kaya lang yung paglingkod sa Lord, ito yung lumalabas horizontally. Nakapaglingkod ka sa iba. Amen. At ano po ba kung kayo handa maglingkod sa Lord at maglingkod sa timbahan at sa iba, ano po, patuloy kayong i-bless ng Panginoon. Ano po ba, napasarap po maglingkod ng Panginoon. Masarap po talaga ang maglingkod sa Panginoon. Amen? Aabutin ba ako na mag-35 years old na akong maglingkod kay Lord? Tanda pa sa iba sa ito, maglingkod, pero hindi pa lang. Isang kalahati na lang, ako'y senior na. Sabi sa akin ng mga kapatid, Pastor, mag-retire ka na ba pagdating ng 16 ko? Hindi pa. Hanggat may buhay, paglilingkod ako sa Panginoon. Amen. Ano po kung kayo hindi pa nasibuhan mo, try niyo po maglingkod kay Lord. Magtumit kay Lord, hindi kayo manghihinayang. Ang sabi niyo, isa, bata man kayo, matanda po tayo may doon sa edad na natanda na. Patuloy pa tayo maglingkod. Magsimula ulit tayo. Sa mga senior po ang sampo, no? How God can use you. Pag meron kayong kaibigan, no? Sabi mo, pila mo sa mga kaya, hindi ko lang. Atin tayo ng worship. Hindi po ba? Sabihin ng iba, sige nga. O sige, next retreat, ha? Hindi po. Hanggang sa isang buwan na kayo, nakasama na kayo. Hindi po ba? Hindi pa huli ang lahat para maglingkod ang bawat isa sa Panginoon. Sabi sa Hebrew chapter 10, verse 24-25, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahalan at pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa
Lalo na ngayong nakikita natin, malapit na ang araw ng Panginoon. No? Tayo ay sama-sama. No? Dumako tayo sa Panginoon. Magsamba tayo sa Panginoon, magbigit sa Panginoon. No? Magpalakasan tayo ng loob. Huwag po tayo maging discouragement ng iba. Amen? Kung kaya mong pigilin ang sarili mo para hindi ma-discourage ang iba, gawin natin. Amen? May sakripisyo talaga ang nadiligod sa Lord at nadiligod sa kanyang kapatid o sa kapwa. No? O mapagpita na, ito na ako eh. Diba? Ano po yun? Totoo, iyan ka na. Pero the Lord wants to change you. Gusto kami pag-inom ko yun. Amen? Amen. Kayo mga tao dyan na wala, hindi kayang umiti. Magsimula na kayong umiti. Buhay sa mirror ni Samuel. Paano ba umiti? Practice. Diba? Kung wala kayong ipin, pati ko kayo lumapit ng oo. Sabi niyo, wala kayong ipin na magiti. Diba? Hindi kailangan yan. Ano po ba, ang ngiti po ay nagpapahaba ng buhay. Amen. Ang kasimangan nagpapaikli ng buhay. Kasi hahagad din ka. Kasi may para di mo yung dami parang bigat ka. Diba? Kaya, always serve one another. Ano yung apat na bagay na dapat tingnan sa commitment? Una, you commit yourself to God. Commitment to God. Amen? Amen. Huwag ka muna mag-commit sa music kung hindi ka na-commit dito. Commit spiritually. Yourself, no? Commit to yourself. Sabi mo, bilang isang lingkod ng Panginoon, kailangan kong ayusin ang sarili ko. Palagkasin, palaguin ang sarili ko. And next, you must commit sa simbahan din na kayo ng Panginoon. Amen? Kung niniwala kayo itong simbahan na dinala ka dito ng Lord sa simbahan ito, ibigay mo yung best mo. Always active, always present, huwag laging late. Ano ko ba? Kung may practice, give your best to God in this church. Mahalin ang simbahan. Pagtulong-tulungan po natin, ulit man ito magating araw mo natin ito. Amen? And also, hindi sa lahat, mag-commit tayo sa iba. Hindi tayo nabubuhay, hindi nagiligod para sa sarili natin. Kung sa'yo, kung ikaw nagiligod sa Lord, sabi ng Lord, oo, ang pagligod sa akin ay mag-result ng paglilingkod sa iba. Amen? Amen. Meron itong picture. Ano yung natin yung picture? Ay, saan pagkain nyo, no? Pula na ng kanin, no? Dalawang egg, fried egg, and also bacon. Diba? Ano po ba, meron ulit ko, no? Involvement as participation, commitment is a complete dedication that often requires sacrifice. Okay, may kwento yan. Very common yung kwento sa mga medyo common ito, alam nyo na ito. Pero sa iba, hindi ko na-date po. May dalawang magkaibigan. Si Baboy at si Manok. Sabi ko ba? Kung yung sabihin ko, sabi ko yung Manok, sabi ko yung Baboy. Ito may magkaibigan, si Baboy, Manok. Naglalakad sila. Isang magkalakad nila, meron siya nakitang community. At ito ay tagutom. Malnourished ang mga tao. Wala nang makain. Dahil yung si Baboy sa Manok, nabagbag ang kanyang damdamin sa magkagilid. Sabi ng Baboy, anong gagawin natin? Kaawa-awa naman ito mga ito. Sabi ng Manok, ungay. Ano po sabi ng Manok? May idea siya. Kaya naging ganyan yan. Sabi ng Manok, okay, tulungan natin sila. Magligtas na. Bibigyan ko sila ng itlog araw-araw. Sabi ng Manok. Sabi naman sa Baboy, ikaw, bigyan mo sila ng karne. Ano yung istorya no? Yung Manok, gusto ma-involve. Alam niyo? Ang bibigyan niya itlog. Pagkas mga itlog, bibigyan niya. Buhay pa siya. Diba? Minsan maraming tao, pag nagiling ko, ganun lang. Ano yung mga bagay na meron ako? Yung nabibigay ko yun. Pero yung Baboy, ang kanyang buhay, ang kanyang ibinigay, para magkaroon ng bacon. Hindi pwedeng, ito munang kaluwang pa ako, katayin, tanungin, parang may pagkain sila ngayon. O sige, okay lang, kung totoo ngayon, hindi kaladi na. After nun na pa niya. O ito naman kabila.
Sa next day, o di ubus na yun. Mayroon pang dalawang paa. O ito pa isa, ang ubus na dalawang paa niya. O, di ba? Ibig sabihin nun, talagang sakripisyo, di ba? Ang totoo talaga, pag binigyan ng baboy tayo sarili, totally, pawawala ng kanyang buhay. Yan po, minsan, ang kailangan natin sa pagkakatulad. If we want to serve God, we must be committed wholeheartedly ang buong buhay natin. Amen. Hindi po mahalagang meron tayo kalimisan. Ang mahalaga yun, tayo mismo ang mag-commit sa Panginoon. Yung buhay mo. Kung meron kang piso, hindi kailangan talaga ng piso mo. Ang puso mo, hindi ang piso. Amen? Hindi ang kayamanan mo, kundi ikaw mismo ang kailangan ng Panginoon. Kaya na wala kang pera kung hindi yung sarili ng Panginoon. Ikaw ay napahalaga sa Panginoon. Ano gusto nyo? Yung manok? Yung baboy? Baboy. Ibig sabihin, gusto niyang isakripisyo kanyang buhay para sa nangailangan. It is a challenge to us. Handa niyo bang ibigay ang sarili niyo una sa Panginoon? Amen? Handa niyo bang ibigay ang buhay niyo para sa iba? O, ay ito lang muna. Sige na, ito lang kunin niyo lang ito, pero ayaw niya ibigay. Ano po? God wants everyone to serve Him with true commitment, with involvement. At bilang malikod ng Panginoon, tayo pinagkatiwalaan. Amen? Bilang simbahan, pinagkatiwalaan kayo ng Panginoon. Marami pong mga tao na din. And we must give our best. Accountable po tayo lahat sa mga pinagkatiwalaan ng Lord sa atin. Gawin natin yung best po natin. Ano po, waiting lang may announcement. Amen? Volunteer, musicians, tech, di ba? Ito, ang daming kailangan sa iba. Ibenta ko ni tayo kung tayo natin sama-sama magdilikod sa Lord. Okay. Hindi na po yun. Nangailan si Panto ng mga tao magdadala ng mga kanyang kaibigan, ng kanyang kaklase, ng kanyang mga pamilya dito para sila po ay makakilala sa Panginoon. Anong ministry ang gusto niyong pagkumitan? Hindi ba kayo? Hindi ba kayo isip? Mamaya mag-pray kayo, Lord, saan mo ba ako gagamitin? Kaya na po siyempre, mag-pray na, Lord, use me, Lord. Sa iyo ako, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Ano mang gusto mo, gagawin ko. And after that, ano mo, Lord, saan mo ako gagamitin? Pagbalik ko sa first Sunday of October, natanong ko, sino sa inyo ang nag-commit sa Panginoon? Sa Santa Mesa New Friends, sa simbahan po namin, meron kaming pagbabago din. Ano po, kanina po, nag-announce po kasi lahat ay nakalisan. Lahat po ng nag-ginigod ay nag-resign. Kung kailangan naman ng pag-ginigod, tapos pinag-resign. Bakit po? Sapagkat sa simbahan, hindi po kailangan ng mga skill. Actually, ang unang-unang kailangan ng Panginoon is a heart that's willing to serve God faithfully. Ano po ba ang church is spiritual body of Christ? And this is a big spiritual ministry. Minsan nagiging parang performer na lang, artist na lang. Diba? Ang galing mag-gitara, ang galing mag-ano, ang galing magkanta. Pero wala ang puso sa Panginoon. It has grown deeply in our relationship with Christ. Kung itong gawain ito ay spiritual activity, therefore, spiritually, we are okay. Amen? Sabi ko, kung yun sa inyo dyan, meron nalagang kasalanan, kung may problema kayo, kung meron kayong mamagin na hindi ginagawa tama, mag-repent mo na kayo before going to the ministry. Repent first. And you are willing to be changed. Mag-uwi mo. Ano po, hindi po ito isang concert, ito isang graduation o celebration lamang. It is God is the Spirit, and also God Himself yung kanyang presence sa ito. Hindi tayo katanggap-tanggap kung hindi tayo tunay ng magbago sa harapan ng Panginoon. Sino sa inyo excited to serve God? Say Amen. Amen. Kung wala kayo,
pray to God, Lord, give me a desire to serve you. Pag meron na kayong desire to serve God, and then, Lord, saan mo po gagamitin? Diba? Lord, gamitin mo. Ano po, bigla-bigla. Ano po, meron pong si Ate Sela, nakiipak sa akin na. Sa Sela. Dito na ako kumakanta. Sinarins ako. Kumanta ka, special number ko. Kahit halos walang bago sa bibig ko. Yun. Wala akong talent kasi sa pagkanta. Hindi ko makanta talaga yun. Mahihayin ko. But because na kita ko rin talagang mahal si Lord, ang sumusunod, and someone challenged me. Sige Lord, I will grow in serving you in this ministry. Amen? Amen. Pag hindi wala kayong talent ngayon, mag-pray kayo tayo. Mahalin nyo, pag-isip nyo bukas. Pero pag binigyan isang talent ng Lord, and then let the talent mag-grow. And one day, ikaw na palang sa ulit dito. Ikaw na palang nagiging tayo. Mahalin nyo, ikaw ay yung pastor. Amen? Amen. Huwag tayong hinayang, huwag tayong natin sayangin ng oras, gawin natin ang best ko natin. Let's commit ourselves to God and to the ministry. Let us pray. Heavenly Father, we thank you sa hapong ito sa inyong mensahe, Panginoon. Lord, malit lang po si Bayan pero I believe that if everyone ay unahin ka, Panginoon, commit nila ang sarili niya sa iyo, God, mahalin ka, higit sa lahat. Lalago po si Bayan, ikaw ang po mauna. May Holy Spirit ay puspusin niyo po ang bawat sa pusaan dito. Bigyan mo kami ng mga talents and skills na kailangan para sa Panginoon, Panginoon. Lord, prepare us, Father God, sa mga bagay na bigyan mo si Panginoon sa darating na panahon, Panginoon. Tubong kimilas. Kung kami man ay walang talento, mayroong mga bagay na ibigay sa amin, Panginoon. Kung kami po ay may talento sa pagtanggap o pag-entertain ng mga visitors, Lord, use us, Father God. Panginoon, maraming ways of God to serve you. Kung meron dito ang magiling imbita, Lord, bless them, O God, to bring souls, Panginoon, sa Panginoon. Heavenly Father, ikaw po ang patuloy na manguras po sa amin. Sa dating malinggo, Panginoon, nakita ko na, ipapakita ko namin sila, we are committed to you, Panginoon. And we will serve you, God, in this church, kung saan mo kami ibadan din, Panginoon. Kaya Lord, I pray that your blessing be upon this church, your glory, in this name. Amen. Amen. Kasama natin ang Diyos daw tulig. Kasama natin ang Diyos. Maraming salamat po sa Word of God na binahagi niyo po, Pastor Tom. Okay? At tayo po ay tumayaw muli at umawit sa ating Panginoong Isus. Kasama natin ang Diyos. Ayan. Lagi naman natin kasama ang Diyos, di ba po ba? Amen. Okay. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot.
Kasama natin ang Diyos, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa buhay, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Hindi ako mangangamba, hindi ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. One more time. Kasama natin ang Diyos. Hindi ako malulungkot, hindi ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. One more time. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Yes, thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Ayan, maaari na po tayong umupo lahat. At is-celebrate po natin ang may kaarawan po sa mga oras na to. Sino po may... Ayan, tinatawagan ko na po yung may mga birthday, month of September. Pumunta po sa harapan upang ipanalangin ng ating buting pastor, si Pastor Tom. Si Manang. Ayan. Ayan, Nay. Happy birthday, Nay. Ayan. Punta po kayo dito sa harapan at kakantahan ka namin ng isang magandang awitin. Ha? Ha? Okay lang yun. Lahat ng September. Oh, Setyembre. Okay. Ikaw. Si Robbie Rose. Ayan. Ikaw, Pastor. Ayan. Yung mic. Ayan. Dito tayo. Kaya ko yung mic na isa. Ayan. Ang dami naman palang may birthday ng September. Ayan. Ang targeting na yung ano ko dyan. Ano lang? Ayan. Si Aisel pala nandun sa kanila. Jo Marie, dito Mamaya tayo. kakantahan ko na pagkatapos ng mugtog. Okay. Ikaw, Ayan mo na lang. Walang drummer eh. Picture lang tapos, ay mamaya na makanta kayo. Ayan, kantahan po muna natin ang ating may mga nagbe-birthday ngayon. Ngayong September. Nay, kailan po ba ang birthday nyo? Kasama ka sa may birthday. Wait, sa interview pa ako eh. Okay, ikaw, sister, kailan po yung birthday mo? 2. Ikaw naman? 4. 2-4. Ikaw na tomorrow, bukas. Ay, bukas pala si nanay. Ayan. Okay, happy birthday. Si Ate Cris. Ako na lang kakanta. 28. Happy birthday to you. Woo! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday
hindi, mag-blow ng candle. Okay. Nay, ikaw na lang mag-blow ng candle. Ayan! Birthday ni Manoy! So, kayo po mga may birthday, punta kayo sa sarapan. Pray namin kayo. Ayan. Tunay nga po na ang buhay natin ay galing sa Panginoon. At siya rin po ang number one na gagawang paraan para i-bless po tayo. Alam niya natin na pagdaanan, taon at mayroon siyang inihanda sa ating kinabukasan. Kaya patuloy natin silang dali sa Panginoon sa darating na i-bless siya ng Panginoon. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for your blessing sa mga taong nagdiriwang ng kanilang karawan. Salamat sapagkat ang buhay pa nila ay naging mapagpala pa ng because of you. And Lord, we commit to you, Panginoon, yung kanilang pong buhay itong darating na taon, Panginoon. Sila po ay muling makakaranas ng iyong pagpapala, yung biyaya, Panginoon. Kung dito, sa mga problema nila, ikaw po maging katugunan, O Diyos. Sa akin ang mga pangarap, ikaw po ang magbibisa na po ng tunay na kaganapan po nito, O God. Give sa lahat, Panginoon, I pray to help them to grow spiritually, God. Help them na magkaroon ng desire na makilala ka ng malalim, sa malalim na paraan, Panginoon. Kaya po kumisyon. And also, continue to bless them by your Holy Spirit, O God. Guide them, protect them, Panginoon. Saan sila mapunta, Panginoon, ikaw pong mag-ingat po sa kanila, O God. At isa ng Panginoon God, sa kanilang paglakad, sa kanilang bagong taon ng kanilang buhay, naway Panginoon, ikaw po maluwalhati po, Panginoon. Kaya Lord, we commit them to you and bless them in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan, happy birthday po ulit sa inyong lahat. At pwede na po tayo maupo. Meron po tayong konting